Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Kamusta mga Aqua? I-channel nating mabuti ang collective energy ng mga Aquarians. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Collective energy ng ating mga Aqua. Anong meron? May bago ba? Kabuhayan, kaperahan, relasyon, pamilya, mga taong nakapaligid. Let's see. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Aquarian energy, please. Anong meron para sa mga Aqua? December bonus para sa ating mga Aqua. Good news and guidance para sa ating mga Aqua, please. Good news and guidance para sa mga Aqua. Good news and guidance para sa mga Aqua. Alrighty, let's see kung ano meron para sa ating mga Aquarians. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Aqua. Trying to heal. Sinong nanakit sa ating mga Aquarians? May isang tao na gustong bumalik sa good graces ng ating mga Aquarians. You're trying to avoid conflict. Sabi mo, you're having a new beginning and this masculine is very unreliable. Okay? Alam mo na ang karakas, ang paandar ng tao na to at sabi mo, hindi na pwedeng pagkatiwalaan. Okay? May gustong bumalik. This person ay bumabala-balanse sa third party energy. At kung sino man, okay, di umano. This person feels so broken-hearted about sa maling choices niya pagdating sa pag-ibig. Okay? Kaya kung babalik tong taon na to, alam mong nabigo at yung attempt niya na palitan si Aqua ay nabigo. Okay? Right now, Aqua, you are planning your life. Napakalaki ng transformation sa buhay mo. Tanggap mo na etong connection na to ay hindi para sa'yo, hindi naman nagbabago, wala namang nangyayaring maganda. So, nagfo-focus ka na lang sa buhay mo, personal growth, kung may bata, okay? But this is more like a home life. Kung may tinutulungan sa pamilya, binubuo mo yung sarili mong bahay, apartment, o may binibili ka, may pinag-iinvestan ka, may pinaghahandaan kang bakasyon, kung ano man, anything, no, that involves abundance, masayang plano para sa'yo at para sa mga mahal mo. Nagkaroon ng betrayal and you feel so lost sa betrayal energy ng taon na to. Hindi nagkaroon ng equal give and take, na betray ka pa, you feel na lahat ng ininvest mo, pagmamahal, pagtitiwala, regalo, lahat, no? Yung time mo, time spent with this person, mga chances ay parang nasayang lahat. Lahat ng binigay mo, it feels like hindi naman na-appreciate ng taon na to. Marami kang nalaman na hindi mo na nagustuhan, wala ka na rin namang, you feel na parang, if kailangan pa rin kausapin ng tao na to, you wanna be civil with this person. Kung may mga kailangan pag-usapan, parang hanggang doon na lang. But to rebuild this love, I don't feel na parang bukas na yung mata mo sa katotohanan na walang mangyayari sa sitwasyon na to. Because of this person's habits, stubborn behavior, at kung ano man yung mga hindi nyo napagkasunduan in the past. The Wheel of Fortune in reverse, parang ang alat ng buhay nung kasama mo tong tao na to eh. You feel so defeated, you feel unloved, pati kabuhayan, parang ang bagal ng pera, hindi mo makuha yung swerte. There's a masculine in this connection who's trying to find the wisdom how to makuha din ang kanyang mga pangarap, no? And pagdating sa love, iniisip ng masculine sa connection na to kung paano din niya mapupursue si feminine. Okay? For some of you na may kasal na involve atras abante, kasi may nagtatali pa sa inyong kontrata, but you feel so broken-hearted about this connection already. Let's see. Napakaraming lies, deception, overgiving energy, maraming pangako, hindi naman natupad. You feel so disappointed.
Someone is parang pinagpilian ka pa. Mukhang hindi ikaw ang pinili kasi there's a feeling of defeat. Hindi ikaw pinili, ngayon sumablay. Sumablay yung akala niyang dream person niya. Ngayon bumabalik siya. So Aqua, pag-isipang mabuti kung tatanggapin pa ang taon na to. Okay. Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay. For protection, grounding of your energy, Madagascar black tourmaline, the protection crystal. If you're manifesting abundance and happiness, Brazilian citrine. Harmony to heal your heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by the enlightened guide. Okay, so there's a very loving feminine energy in this connection. Umasa siya with multiple chances na binigay niya sa masculine na mababago pa to. Okay? But I feel nagkaroon na ng conclusion na it is what it is. Mas mabuti pa na mag-start over at mag-heal kesa umasa ng paulit-ulit. Okay? Nagkaroon ng ending because of the masculine's immaturity and stubbornness to meet the feminine halfway. Okay? So, recent past, sabi ng ating mga aqua, focus muna siya sa kanyang sarili, sa self-development, pera, pamilya, kung may anak. Okay? May isang tao talaga na gustong bumalik at nakikita ka na ikaw yung wish fulfillment, ikaw pa rin yung gusto niya, na-realize niya na nagkamali siya sa kanyang hindi pagbibigay ng halaga sa'yo. This person walang pagbabago. And I feel because of that, ramdam mo naman, I feel hindi na rin magbabago ang decision mo na pagkatiwalaan pa tong taon na to. Okay? Lagi na lang may away, lagi na lang may conflict. Sira ang mental health mo sa taon na to. Oh my gosh, hindi ko ma-imagine kung ilang chances ang binigay mo na abuso ang pagmamahal, pagpapatawad at mga chances na binigay mo sa taon na to. Inabuso ang ating mga feminine. Okay, so, what's this? Plano. Marami ka ngayong plano tungkol sa sarili mo, kabuhayan, kaperahan. So, the feminine in this connection is praying, Lord, kung lesson man tong taon na to, bigyan ka na ng, alam yan, ng strength to cut yourself away from this connection, na matuto ka na talaga, na hindi ka na madala sa promises. But I feel very strong na yung energy ng ating mga Aquarian, ng feminine, no? Na tama na, tapos na. Sobrang napagod ka na sa masculine na to. But, on the other side of the coin, sabi naman ng masculine, ang prayer naman ng masculine, Lord, sana mabigyan pa siya ng another chance ng feminine. But, hindi clear dito kung ano yung intention kasi wala naman ako nakikitang pagbabago. Napakarami ng judgment in reverse, mga maling decision, and the angels are really, pushing the feminine to do what's right for the feminine. Ngayon, feminine, kung babalik ka at masasaktan ka, sabi ng angels, choice mo yan. Walang sisihan. Baka pray-pray ka na naman dyan. Pinili mo yung sitwasyon na yan. Okay? Walang sisihan. Sabi ng guides. So, sabi ng mga aqua, steady lang siya. Kung ano yung mga binibuild niya right now. Doon naiinip ka sa wish fulfillment, sa mga bagay na maganda na dapat mag-manifest. Meron kang gustong buksan na bagong chapter sa buhay mo, pero sabi mo, baka hindi pa tama yung time, steady lang. Marami ka pa rin tinitimbang sa mga bagay na gusto mong tapusin at simulan sa buhay mo. But I feel marami ka na rin tinapos, no, purging season ng ating mga aqua. But I feel, especially sa side ng feminine, mas nagfo-focus sa kaperahan, kabuhayan. Kung meron kang nilalaban na promotion or negosyo na magbunga, mag-grow, mag-flourish, konting kapit pa, okay? May mga bagay na kailangan ng time para mahinog, to ripen up. Wait lang, huwag magmadali. Kesa pipitasin mo ng hilaw, maasim, di mo makakain, di mo papapakinabangan. For some of you, there's a feminine here na naninimbang pa kung talagang toxic ang iyong person. Ay, parang gusto pa ng isang malupit na lesson, Hindi pa na to.
Pluto. Okay, but you feel na parang napapagod ka na rin sa connection na to. Nahahati yung energy, okay? Kanina, nakalagay na most of the Aquarian naputol, sorry. So, nahahati ang reading natin, okay? There's a group of feminine here na sobrang solid na. Alam ko, toxic yan, sinaktan niya ako ng December 12, alas 12 ng tanghali, ito yung sinabi niya, okay? Marami kang lista ng mga sakit, false promises, betrayal ng taon na to. At marinig mo pa lang yung pangalan niya, nanginginig ang laman mo na parang, Lord, ilayo mo ko sa masamang espiritu. Okay, but, may mga konting feminine here, no, na parang gusto pang masaktan. Meron pa ditong like, may kailangan pang matutunan, okay? Gusto pang kumapit eh. Kaya kapag yung sa mga nagre-reading, no, nagpapa-personal reading, kapag sinabi na parang hindi ko pa kayang bitiwan, okay? So, ang advice ko, doon sasabihin ng mga guides na masasaktan ka, maaari ka masaktan, hindi healthy, hindi nagbago. Pag sinabi ng client na parang hindi pa niya kaya, then, ang sa akin, ang advice ko go for it. Kasi baka kailangan mo pa ng konting clarity, okay? Kumbaga sa salamin, punasan mo pa para makita mong malinaw na malinaw kung gaano ka-toxic sa'yo tong taon na to. Okay? Most of the time kasi yung love na yan yung nagpapalabo ng reality. Kumakapit ka sa potential na baka magbago pa, baka naman nag-overthink ka lang, baka naman ikaw talaga yung narcissist, di ba? Kailangan pa ng konting lesson, konti pa ng clarity, okay? But, para sa mga feminine na alam na ang karakas ng tao na to, yung mga, you're dealing with someone na hindi naman nagbabago, congratulations, okay? You're free. And you're opening a new cycle of your life away from toxicity. Okay, your person. This person, okay? Lilinawin ko kasi may makakapag-debate na naman dito na, hindi, yung person ko, ang bait, hindi nagre-resonate sa akin. Again, this is for the Aquarians who's dealing with toxic relationship. Kaya nga tayo humihingi ng guidance. Ngayon, if you're in a happy relationship, hayaan mo na kami, taga-sana all muna kami, ha? Kasi kaya naman natin kailangan to para doon sa mga the people who are dealing with kailangan ng advice. Okay? This person, very confident siya na yung mga lies niya, yung mga pambobola, panliligaw niya, ay tatanggapin mo. Because I feel, umikot na ang ganitong energy ng maraming beses. So, confident siya na, nagpapakipot lang yan, tinutoyo lang yan, maya-maya, okay na yan. Pero ang masakit, no, this person is aware na hindi kanya kayang mahalin ng tama. Alam niya na marami siyang lies. Alam niya yung dishonesty niya. Pero parang ang quick fix niya, magsinungaling na lang. Kasi mas madali yun kaysa baguhin ang sarili niya. Toxic na. Kaya congratulations talaga doon sa mga nagising na sa katotohanan at pinaprioritize na ang mga sarili. Okay? Iba-iba kasi yung timeline natin. Okay? For some of you, maaaring mangyari pa lang. For some of you, nangyayari. For some, tapos na at nagpo-focus na sa sarili. Okay? May mga doubts ka. Sa lahat ng nalaman mong dishonest energy ng person na to, ano pa ba yung hindi mo alam? Ito yung mental torture, no? Lahat kino-question mo na. Yung December 16 kaya, nasan siya? Yung nung January, bigla niya akong dinrap call. Nung Feb, biglang may nagsalitang babae. Alam mo yun, a single lie pwedeng masira ang iyong mental health. Ganun kahalaga yung honesty and transparency pagdating sa relationship. Okay? Okay? Iniisip mo rin, doon sa mga naka-exit na, ini-exit. Okay? Iniisip mo na parang, what made you think na ganun kahaba dapat yung pasensya mo, knowing na nagsisinungaling sa'yo yung tao na to? Humanap ka ng napakaraming ebidensya. Actually, normal naman yun no? Kapag mahal mo na kahit ramdam mo, kasi hindi enough yung feeling mo lang ang dami mong hinanap na ebidensya at marami kang na-discover. At para sa mga kumalas na, congratulations, you made the right thing. Okay? So, until the end of March, I feel
Marami kang iisipin para dun sa mga may anak, isipin mo, nagawa mo ba yung tama, nabigyan mo ng enough time ba ang iyong mga anak, naging mabuting nanay ka ba? Introspection, okay? But alam mo, mommies, ito lang masasabi ko, no? Lahat naman tayo ginagawa natin yung best natin, the best way we know how, the best effort, and with the best option na alam natin kaya nating ibigay at the moment. Alam mo yon? Kahit ba sabihin mo, gusto mo siyang pag-aralan, ito lang yung pera, ito lang yung kaya. 'Di ba? Hindi mo naman kayang i-embrace yung isang bagay na hindi mo kaya. Gusto mong bigyan ng 6 hours a day na attention yung anak mo. Kaso hindi yung traffic pa lang, ilang oras na lang yung natitira. 'Di ba? Gigising ka pa ng maaga, nagluluto ka pa, something like that. So, there's an energy here of a mommy energy who's trying to beat herself up of mga naging pagkukulang niya sa bata. Tandaan mo, binigay mo sa nakikita kong energy, ibinigay mo naman lahat ng kaya mo with the best na alam mo mahalin ang mga anak mo. Okay? Meron kang hinihintay na good news about anything productive. Okay? What's this? And you're being very patient about a news. You're being very patient about wisdom, buhay. Lord, ano ba natutunan mo this 2025 para hindi mo na uulitin ng 2026? About money, about saving money for you, investment, taking care of your hard-earned money because para naman to sa mga anak, para sa future mo, para sa family. Yes, para sa family. Nagkakaroon ka ng introspection na pagdating nitong malaking amount na to, ititreat ko yung anak ko, ititreat ko yung family ko, isi-share ko yung blessings ko sa mga taong mahal ko. Okay? Alam mo yung aqua, mukhang malalamig lang yan, pero mapagmahal yan. Aqua, a new cycle awaits. Kung dumaan ka sa tagtuyot, kulang-kulang ang harvest time. If you feel na parang kinain ng mga salagubang ang iyong pananim, may new cycle para sa'yo. If you feel na ang lungkot ng family life, hindi mo maibigay yung deserve nila na masaganang buhay, may bubukas na new chapters sa'yo this 2026. Meron ka mga hinihintay lang na offer. At pagdating nito, ayan na, bubuhos ang biyaya. Okay? Just do your part. Ito lang naman, pag sa reading natin, pag sinabi natin may darating na malaking blessing, hindi ibig sabihin nito, huwan tamad na may bayabas na hihintayin mo na lang mahulog. Okay? Tutukain niya ng maya. Mahubusan ka. Okay? Meron kang i-chase. Oh my gosh. Ito na. Ito na. Okay. So, basahin natin ulit. Marami kang pinagdaanan and sabi mo, kinu-question mo, naging tama ba yung mga desisyon mo, nagkulang ka rin ba sa anak mo, sa pamilya mo. But ang nakikita kong energy dito, ginawa mo yung best mo with the resources and wisdom, yung time and the strength na meron ka. Kahit ba sabihin natin, doable, 6 hours, bigyan mo yung anak mo ng atensyon. Minsan talagang pagod na pagod, puyat na puyat, nag-travel ka, ang office mo, ang layo, 2 hours, something like that. Ang nakikita ko, stop beating yourself up. Ginawa mo yung best na alam mo na mahalin ang mga taong mahal mo. Okay? Meron kang hinihintay na good news, patience. Marami ding darating sa'yo na wisdom on how to take care of these loved ones. May darating din sa'yo na wisdom about malaking blessing. Mas matututo ka na ingatan ang mga hard-earned money kung saan to ilalagay. Huwag kang mag-alala, may bubukas na new chapter. Kung nagkakaroon man ng delay sa offer, kapit lang, harvest time is coming. At pagdating ng harvest time na to, ingatan ang hard-earned money. Okay? May mga tao na gustong bumalik, kausapin ka kapag nakikita na super blessed ka. Just, nasa sayo na to. Manage these people's access to you. Hindi lahat ay kasama mo pa sa next chapter ng buhay mo na abundant. Tanungin mo, nung naghihirap ka ba, nung paluhod ka ba, kasama mo sila? Pag hindi, pag-isipan mo lang. This is not being madamot, but manage yung blessing. Sino ba yung mga taong sumuporta sa'yo, kasama mo? Sino yung mga taong mahalaga? Sino yung nag-betray sa'yo? Sinong nalaglag ka?
Okay? Sino yung mga taong deserve na isama sa abundant next chapter of your life? Okie dokie. And that would be the Aquarian reading, bonus reading for the month of December. See you again in a few days for your January.